Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-comment mo, may kapwa manonood kang pareho pala ng pinagdadaanan. Tahimik na lumalaban, tahimik na nangangarap, at tahimik na naghihintay ng araw na makilala rin ng tunay nilang halaga. Sa gilid ng isang maingay na terminal sa Maynila, may isang maliit na inuupahang bahay na halos hindi mapansin ng mga dumadaan. Yero ang bubong, kahoy ang dingding, at kapag malakas ang ulan, kailangan pang saluhin ng palanggana ang mga tulo mula sa kisame. Doon lumaki si Rovenzal Ilas, o mas kilala noon sa tawag na Roven. Hindi siya batang lumaki sa lambing ng magulang. Maaga siyang iniwan ng kanyang ama at ang ina naman niya ay pumanaw dahil sa sakit noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang kanyang lola na si Apolonia, isang dating kusinera sa lumang karinderya na kilala sa sarap ng nilaga at sinigang. Roven, madalas sabihin ni Lola Apolonia habang hinahalo ang sabaw sa lumang kaserola. Tandaan mo ha, ang pagkain hindi lang pangbusog ng tiyan. Minsan, pangligtas din ng dignidad ng tao. Hindi iyon agad naintindihan ni Roven nung bata pa siya. Para sa kanya, ang pagkain ay pagkain lamang. Ang tubig ay tubig lamang. Pero habang lumalaki siya at nakikita niyang may mga taong tinataboy sa kainan dahil mukhang walang pambayad, unti-unti niyang naunawaan ang bigat ng sinabi ng kanyang lola. Si Roven ay hindi naging tamad kahit kailan. Sa edad na 10, marunong na siyang magbuhat ng sako ng bigas sa palengke. Sa edad na 12, naging tagahugas siya ng plato sa karinderyang pinapasukan ng kanyang lola. Sa edad na 14, minsan siyang natutulog sa upuan ng bus terminal matapos magbenta ng mineral water buong maghapon. "Anak, magpahinga ka naman," sabi ni Lola Apolonia isang gabi nang makita niyang nanginginig na ang kamay ni Roven sa pagod. Ngumiti lang si Roven habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Hindi po ako pagod la. Kapag may pera na tayo, ipapagamot kita. Tapos bibili tayo ng sariling karinderya. Yung kahit sino pwedeng kumain." Napatingin sa kanya si Apolonia at kahit halatang hirap na itong huminga, ngumiti pa rin ang matanda. "Sana, apo, kapag yumaman ka, huwag mong kalilimutan ng mukha ng gutom." Hindi iyon nakalimutan ni Roven, lalo na nang dumating ang araw na may tinding lagnat ang kanyang lola. Wala silang sapat na pera para sa gamot at habang hinahanap niya ang pinakamalapit na klinik, napadaan sila sa isang mamahaling restaurant. Naninginig sa uhaw si Lola Apolonia noon. "Roven, tubig lang apo," mahinang sabi ng matanda. Pumasok si Roven sa restaurant, dala ang tapang ng isang batang walang ibang hangad kundi mapainom ang kanyang lola. Ngunit bago pa siya makalapit sa counter, hinarangan na siya ng isang waiter. "Bata, bawal manglimos dito," malamig nitong sabi. "Hindi po ako nanglilimos. Tubig lang po para sa lola ko. May sakit po siya." Napatingin ng waiter sa labas. Nakita ang matandang nakaupo sa gilid ng bangketa at umirap. "Doon kayo sa gripo sa likod, wag dito. Nakakahiya sa customer." Iyon ang unang beses na naramdaman ni Roven na may mga lugar pala sa mundo na pati tubig ay may pinipiling tao. Hindi siya umiyak sa harap ng waiter, ngunit nang makabalik siya kay Lola Apolonia na walang dalang tubig, doon niya ibinaon ng mukha sa palda ng kanyang lola at tahimik na humahulgol. "Pasensya ka na la, wala akong nakuha." Hinaplos lang ng matanda ang buok niya. "Hindi ka ikaw ang dapat humingi ng pasensya, apo." Lumipas ang mga taon at ang batang iyon na minsang pinagkaitan ng tubig ay naging binatang tahimik ngunit matalim ang pangarap. Dahil matalino si Roven, nakakuha siya ng scholarship sa isang kilalang universidad. Sa umaga, nag-aaral. Sa gabi, nagtatrabaho sa kusina, sa bodega o kung saan may kikitain. Hindi siya palasalita, ngunit kapag may ginawa siya, laging buo ang loob. Minsan, tinanong siya ng kaklase niyang si Hansel, "Roven, bakit ba puro trabaho ang iniisip mo? Hindi ka ba napapagod?" Sumagot siya habang inaayos ang lumang bag. "Napapagod, pero mas nakakapagod ang walang magawa habang may taong mahal ka na naghihirap." Sa kasamaang palad, hindi na naabutan ni Roven ang unang malaking tagumpay niya. Pumanaw ito bago pa man matapos ang college graduation niya. Sa araw ng libing, walang masyadong bisita. Ilang kapitbahay lamang, ang may-ari ng karinderya, at 2 batang dating pinapakain ni Apolonia kapag may tirang lugaw.
Sa harap ng puntod, nangako si Roven. Lah, balang araw, magtatayo ako ng lugar na walang itataboy. Kahit tubig lang ang hingin nila, ibibigay ko. Kahit mukhang walang pera, igagalang sila. Mula noon, hindi na tumigil si Roven. Nagsimula siya sa maliit na food supply business. Una, nagde-deliver lang siya ng gulay sa 3 karinderya. Pagkatapos, naging supplier siya ng bigas, karne, isda at mga lokal na produkto. Dahil patas siyang makitungo, dumami ang nagtitiwala sa kanya. Hindi siya nanlalamang sa magsasaka, hindi niya pinipiga ang maliliit na vendor. Ang lagi niyang sinasabi, kapag ang supplier gutom, ang customer hindi rin mabubusog ng tama. Sa loob ng 12 taon, lumago ang maliit niyang negosyo. Naging corporation ito, Ilas Meridian Holdings. Nakapasok siya sa Singapore, Dubai at iba pang bansa. Ngunit kahit naging bilyonaryo si Roven, kakaunti lamang ang nakakakilala sa mukha niya. Mas gusto niyang nakatago sa likod ng mga kontrata, audit reports at board meetings. Wala siyang magarbong interview, wala siyang social media na puno ng litrato, at bihira siyang dumalo sa mga event. Sir Roven, sabi minsan ng assistant niyang si Neralyn Vico habang nasa opisina sila sa Singapore, kainangan na po kayong makita ng public, chairman kayo ng malaking kumpanya. Umiling si Roven habang nakatingin sa report. Hindi mukha ko ang dapat makilala nila Neralyn, dapat trabaho. Nakangiting napabuntong hininga si Neralyn. Matagal na siyang assistant ni Roven at alam niyang mahirap kumbinsihin ang amo kapag nakapagdesisyon na ito. Si Neralyn ay maayos, mabilis mag-isip at isa sa iilang taong pinagkakatiwalaan ni Roven. Kasama rin sa pinakamalapit niyang tao si Attorney Keylito Brizuela, isang matandang abogado ng pamilya na nagsilbing gabay niya mula noong nagsisimula pa lamang ang negosyo. Isang hapon, habang sinusuri ni Roven ang quarterly reports, napansin niya ang sunod-sunod na reklamo tungkol sa isang restaurant complex sa Pilipinas, ang Alto Veranda. Ito ay isang sikat na lugar na binili ng kanyang kumpanya 2 taon na ang nakalipas, ngunit pinatakbo pa rin ng dating management para hindi mabigla ang operasyon. Binasa ni Roven ang mga reklamo. May empleyadong hindi nabayaran ng overtime, may aplikanteng siningil bago tanggapin sa trabaho, may customer na pinalabas dahil mukhang pulubi, may batang itinaboy kahit nang hihingi lang ng tirang pagkain. At pinakamasakit sa lahat, may report na ang sobrang pagkain ay itinatapon gabi-gabi, imbis na ipamahagi ng maayos. Tahimik na ibinaba ni Roven ang papel. Napansin iyon ni Attorney Keylito. Roven, ayos ka lang ba? Hindi agad siya sumagot. Matagal siyang nakatingin sa salitang water request denied sa isang customer complaint. Attorney, mahinag sabi niya, may mga lugar talagang hindi natututo hanggat hindi nila nakikita kung sino ang sinasaktan nila. Gusto mo bang magpadala ako ng audit team? Hindi muna, sagot ni Roven. Ako ang pupunta. Nagkatinginan sina Neralyn at Attorney Keylito. Personal ba yun? Tanong ni Neralyn. Oo, at walang makakaalam kung sino ako. Pagbalik ni Roven sa Pilipinas, hindi siya nagpasundo gamit ang mamahaling sasakyan. Hindi rin siya nag-check-in sa luxury hotel na nakalaan para sa kanya. Sa halip, pumunta siya sa lumang bahay malapit sa terminal kung saan siya lumaki. Wala na itong nakatira. Kupas na ang pintura, kalaniwang na ang gate, at may mga damong tumubo sa gilid. Tumayo siya sa harap noon ng matagal. Parang naririnig pa rin niya ang boses ni Lola Apolonia mula sa kusina. Roven, huwag mong hayaang tumigas ang puso mo. Hindi la, kaya nga ako bumalik. Kinabukasan, naghanda siya para sa pagpunta sa Alto Veranda. Hindi siya nagsuot ng mamahaling relo, hindi rin siya nagdala ng bodyguard. Ang sinuot niya ay kupas na polo, simpleng pantalon at lumang sapatos na minsan niya pang ginamit noong nagsisimula pa lamang siya. Sinadya niyang magmukhang ordinaryo, hindi para lokohin ng tao, kundi para makita kung paano nila tratuhin ng taong walang pangalan. Sir, sigurado po ba kayo? Tanong ni Neralyn habang iniaabot ang maliit na notebook na lagi niyang ginagamit sa inspeksyon. Sigurado ako. Paano kung saktan kayo? Ngumiting bahina si Roven. Mas maraming tao ang nasaktan doon nang walang nakakaalam. Panahon na para malaman ko kung gaano kalalim.
Sa alto veranda, maliwanag ang labas ng restaurant, mataas ang salaming pinto, makintabang sahig, at may malaking chandelier na kitang-kita mula sa entrance. Sa unang tingin, parang perpektong lugar ito para sa mayayaman, ngunit sa mata ni Roven, may lamig ang ganda nito. Sa entrance, naandon ang guard na si Tanyon. Matangkad, maitim ang salamin, at halatang sanay mamili ng pinapasok. Nang nakita niya si Roven na nakapila, tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. "San ka pupunta?" tanong ni Tanyon. "Kakain sana," sagot ni Roven ng mahinaw. "Kakain?" Bahagyang natawa ang guard. "May reservation ka?" "Wala." "Fully booked kami." Habang sinasabi iyon ni Tanyon, may dumating na babaring naka-branded dress kasama ang dalawang kaibigan. Wala ring reservation, ngunit agad silang pinagbuksan ng pinto. Hindi nagreklamo si Roven. Inilabas niya ang notebook at isinulat, "Entrance screening based on appearance, no reservation rule inconsistently applied." Sa loob, abala ang mga waiter. May isang trainee waitress na lumapit sa kanya. Maganda ang mukha nito, ngunit simple ang ayos, at may kabang halata sa galaw. "Sir, sandali lang po, titingnan ko po kung may bakanteng mesa," magalang na sabi nito. Nabasa ni Roven ang nameplate, Kalaira Montojo. "Salamat," sabi ni Roven. Ngunit bago pa makaalis si Kalaira, isang lalaking naka-uniform na mas mataas ang posisyon ang lumapit. Si Brexiang Cuevo, floor captain. Matalimang tingin, taas noo at may niting mapangmata. "Kalaira, anong ginagawa mo?" tanong ni Brexian. "Sir, customer po, naghahanap po ng table." Tiningnan ni Brexian si Roven at ngumisi. "Customer? Sigurado ka?" Napayuko si Kalaira. "Sir, pumasok po siya." "At lahat ba ng pumapasok customer agad? Tingnan mo naman, baka nagpapalamig lang yan." Narinig iyon ni Roven, ngunit hindi siya nagsalita. Sa malayo, nakita niya ang isang dishwasher na si Padro, basa ang manggas at pagod ang mukha, palihim na inaabot ng isang pirasong tinapay sa batang nagtitinda ng sampagita sa labas ng side door. "Bilisan mong umalis bago ka makita ni Ma'am Damaris," bulong ni Padro sa bata. "Salamat po Kuya Padro," sabi ng bata. Ilang sandali pa, lumabas mula sa opisina ang general manager na si Damaris Valtor. Makintabang buhok, pulang-pula ang lipstick at may awtoridad ang bawat hakbang. Lumapit siya kay Brexian. "Anong problema rito?" "Ma'am, may gustong pumasok, wala namang reservation." Muling tiningnan ni Damaris si Roven. Hindi bilang tao, kundi parang dumi sa sahig. "Sir," sabi niya, pilit ang ngiti pero malamig ang boses. "This is a premium dining establishment. Baka po naliligaw kayo." Kalmadong sulugot si Roven. "Hindi ako naliligaw. Gusto ko lang sanang maupo sandali." "May pambayad po ba kayo?" Diretsa niyang tanong. Napatingin si Kalaira kay Damaris, halatang nagulat sa tanong, ngunit walang nanghas magsalita. Si Chef Osvin Talag, na nasa may kitchen window, natigil sa ginagawa at napatingin din. "Ma'am," mahinang sabi ni Kalaira, "baka po pwedeng bigyan muna natin ng—" "Kalaira," putol ni Damaris, "kapag gusto mong tumagal dito, matuto kang kumilala ng customer." Napayuko ang dalaga. Si Roven ay tahimik na lumakad papunta sa pinakadulong bahagi ng waiting area. Umupo siya saglit, hindi dahil takot siya, kundi dahil pinipigilan niyang mauna ang galit kaysa katotohanan. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya si Minaro, isang waiter na nanginginig ang kamay habang may dalang tray. Nakita niya si Velora, ang cashier na nakikipagtawanan sa isang mayamang customer habang minamamata ang mga taong nasa labas. Nakita niya si Doña Perpetua Lascano, isang matandang mayaman na nakaupo sa VIP area at tila sanay na sanay sa espesyal na pagtrato. Sa isang sandali, bumalik sa isip ni Roven ang mukha ng kanyang lola nang nanhihingi ito ng tubig, ang tuyong labi, ang naningining na kamay, ang kahihiyang hindi naman dapat nilang naramdaman. Kinapa niya ang maliit na notebook sa bulsa at isinulat ang huling tala para sa aram na iyon. "The building is beautiful, the culture is rotten." Hindi pa dito mangyayari ang kanyang pagbubunyag. Hindi niya pahaharapin ang lahat. Hindi pa panahon para ipakita ang kapangyarihan niya.
Sa araw na iyon, kailangan muna niyang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong saniimang api kapag akala nila ay walang makakalaban sa kanila. Tumayo si Roven at lumapit ng kaunti sa counter. Tuyo ang kanyang lalamunan at kahit kaya niyang bilhin ang buong gusali ng hindi kumurukap, pinili niyang humingi ng pinakasimple at pinakataong kahilingan. "Pwede po bang humingi ng isang basong tubig?" Mahinang niyang tanong. Nagkatinginan sina Brekshan at Velora. Sa kabilang bahagi, napahinto si Kalaira. Sa kusina, napatingin si Chef Osvin. At sa labas ng salaming pinto, nakasilip ang batang si Jorim, hawak pa rin ng ilang sampagita. Hindi alam ni Roven kung sino sa kanila ang may puso, sino ang duwag, at sino ang tuluyang nilamon ng yabang. Ngunit sa ilang sandali, malalaman niya iyon. At ang isang basong tubig ang magiging simula ng pagbagsak ng mga taong akala nila ay respeto ay para lang sa mga mayayaman. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood layon. Minsan, sa simpleng pagkukwento at pakikinig, may mga pusong napapagaan, lalo na kung ang kwento ay tungkol sa taong minsang minamaliit pero sa huli pala ay siya ang may hawak ng katotohanan. Pwede po bang humingi ng isang basong tubig? Mahinahong tanong ni Ruven. Hindi niya tinaasan ang boses. Hindi rin siya umarte na parang inaapi. Nakatayo lang siya sa harap ng counter, hawak ang maliit na notebook sa isang kamay, habang ang kabilang kamay ay nasa bulsa ng kanyang kupas na pantalon. Sa labas, malakas ang sikat ng araw, at kahit malamig sa loob ng alto veranda, ramdam pa rin niya ang tuyong lalamunan matapos ang mahabang paglalakad mula terminal hanggang restaurant. Saglit na natahimik ang paligid. Si Kalaira, ang trainee waitress, ay parang napako sa kinatatayuan. Sa mukha niya, halatang gusto niyang kumilos, gusto niyang kumuha ng baso, gusto niyang gawin ng pinakasimpleng bagay na dapat ginagawa ng kahit sinong taong may malasakit. Ngunit naroon si Brekshan Cuevo, ang floor captain na matalimang mata at tila palaging may hinahanap na pagkakamali. "Tubig?" ulit ni Brekshan, saka napangisi. "Hindi kami water station dito, boss." Nagtawanan ng cashier na si Velora at ang isa pang waiter na si Givandro na matagal nang sunod-sunuran kay Brekshan dahil umaasang mapopromote. Si Velora ay sumandal pa sa counter habang tinitingnan si Roven mula ulo hanggang paa. "Sir, may menu po kami," sabi ni Velora, pilit na magalang pero may halong pangiinsulto. "Hindi po kami nagbibigay ng libre-libre lang." "Mag-o-order ako pagkatapos," sagot ni Roven. "Gusto ko lang sanang uminom muna." "Mag-o-order daw pagkatapos," bulong ni Givandro, sapat para marinig ng mga nasa paligid. "Baka pagkatapos uminom, tatakbo na." May ilang customer ang napatingin, ang iba umiwas ng tingin. Ang iba naman ay numiti na parang aliw na aliw sa eksena na hindi naman dapat nakakatawa. Sa VIP area, si Doña Perpetua Lascano ay bahagyang nagtaas ng kilay habang pinapaypayan ng sarili gamit ang mamahaling pamaypay. "Damaris," tawag niya sa general manager. "Ano ba yan? Akala ko ba premium ang lugar na ito? Bakit parang may kung sinong nakapasok?" Napalingon si Damaris Valtor, ang general manager ng Alto Veranda. Sa bawat hakbang niya papalapit, ramdam ang bigat ng kanyang otoridad. Makintab ang takon ng sapatos niya sa sahig, at ang numiti sa labi niya ay hindi numiti ng pagtanggap, kundi ng panghuhusga. "Sir," sabi ni Damaris kay Roven, "nasabi na po sa inyo kanina, this is a private dining establishment. Kung wala kayong reservation at wala kayong order, kailangan niyo pong lumabas." Tumingin si Roven sa kanya. Hindi siya nanginig, hindi siya umiwas. "Tubig lang ang hinihingi ko, ma'am. Hindi mesa, hindi pagkain. Isang baso lang." Napakagat labi si Kalaira. Dahan-dahan siyang humakbang papunta sa service station, kuninan ng isang malinis na baso at takmang pupunuing ng tubig.
Ngunit bago pa niya mabuksan ang dispenser, narinig niya ang matigas na boses ni Damaris. "Kalaira?" Natigil ang dalaga. "Baba mo yan." "Ma'am," mahinang sagot ni Kalaira. "Tubig lang naman po." Dahan-dahang lumapit si Damaris sa kanya. Hindi siya sumigaw, ngunit mas nakakatakot ang mahinang niyang boses. "Kung gusto mong matapos ang training mo rito, matuto kang sumunod. Hindi lahat ng naaawa ka, tutulungan mo. Kaya maraming mahihirap ang nasasanay kasi may katulad mong madaling mauto." Namula ang mata ni Kalaira. Ibinaba niya ang baso, ngunit kitang-kita sa naninginig niyang kamay na labag sa luod niya ang ginagawa. Sa kitchen window, nakatanaw si Chef Osvin Talag. Hawak niya ang sandok, ngunit hindi niya maituloy ang ginagawa. Matagal na siyang nagtitiis sa sistema ni Damaris, pero ibang klasing bigat ang naramdaman niya sa eksenang iyon. Naalala niya ang mga unang taon niyang kusinero nung minsan din siyang hindi pinapasok sa mga hotel kitchen dahil mukhang probinsyano. Sa gilid naman ng hallway, nakasilip si Padro, ang dishwasher, na basa ang uniforme niya sa pawis at tubig at sa kamay niya ay may hawak na plastic container ng mga tirang tinapay na sana ay ibibigay niya kay Jorim sa labas. Nakita niya si Roven. Nakita niya ang katahimikan niya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaiba sa binata. Hindi mukhang naghahanap ng gulo. Mukhang naghihintay kung hanggang saan lulubog ang mga taong nasa harap niya. "Sir," muling sabi ni Roven, ngayon ay nakatingin kay Damaris. "Kung ayaw ninyo akong paupuin, mauunawaan ko. Pero kung may taong nauuhaw, hindi dapat mahirap magbigay ng tubig." Napairap si Damaris. "Brekshan, pakiayos nga ito. Ayokong makita ito ng mga VIP." Agad na lumapit si Brekshan. Inilagay niya ang kamay sa balikat ni Roven at mairing itinulak ito papunta sa pinto. "Lakad," sabi ni Brekshan. Hindi kumilos si Roven ng mabilis. Hindi siya nanlaban, ngunit hindi rin siya nagpakita ng takot. "Hindi mo kailangang manakit." "Manakit?" Natawanan si Brekshan. "Boss, kung ayaw mong masaktan, huwag kang papasok sa lugar na hindi bagay sa'yo." "Brekshan, tama na," mahinang sabi ni Kalaira. "Tumahimik ka." Singal nito. Sa ilang segundo, bumigat ang hangin sa loob ng restaurant. Naroon ang mga waiter na kunwari abala pero nakikinig. Naroon ang mga customer na naghihintay kung ano ang susunod. Naroon si Damaris na nakatayo ng taas noo, naniniwalang kontrolado niya ang lahat. Pagdating sa may pinto, muling tumigil si Roven. Yumuko siya sandali upang kunin ang maliit niyang notebook na muntik nang mahulog mula sa kanyang kamay. Ngulit bago pa niya ito tuluyang maipasok sa bulsa, bigla siyang tinulak ni Brexian mula sa likod. "Lumabas ka na nga!" Nadulas ang paa ni Roven sa makintab na hagdan sa entrance. Napasubsob siya sa labas, natamaan ng palad sa sementong gilid at nagasgasan ito. Ang notebook niya ay tumalsik at bumukas sa sahig. Ilang pahina ang nalukot. May ilang customer na napasinghap. May iba namang natawa ng mahina. At doon, sa harap ng restaurant na pag-aari niya, sa harap ng mga taong hindi nakakakilala sa kanya, sinipa ni Brexian ang gilid ng sapatos ni Roven. "Sa susunod," sabi ni Brexian, "doon ka sa karinderya manghingi ng tubig, hindi dito." Saglit na hindi gumalaw si Roven. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil pinipili niyang tandaan ang bigat ng sandaling iyon. Dahan-dahan siyang bumangon. May dugo sa maliit na sugat sa kanyang palad. Pinagpag niya ang tuhod ng pantalon niya. Tumingin siya sa buong fasad ng alto veranda. Sa salaming pinto, sa gintong logo, sa mga ilaw na parang nagpapanggap na malinis ang lahat. Sa loob, si Kalaira ay hindi na napigilang mapaluha. "Sir," bulong niya, pero hindi siya makalabas dahil hinarangan siya ni Damaris ng tingin. Si Padro naman ay gustong lumapit, pero hinawakan siya ni Minaro sa braso. "Padro, wag," bulong ni Minaro. "Mawawalan tayo ng trabaho." "Alam ko,
Pero may sakit ang tatay ko. Kailangan ko pa ng sahod. Nakita ni Chef Osvin mula sa gilid ng pinto ang notebook ni Roven na naiwan sa sahig, malapit sa paso ng halaman. Nang bumalik sa loob sina Brexian at Damaris, tahimik niyang pinulot iyon. Nakita niya ang mga nakasulat sa pahina. Entrance screening based on appearance. Staff intimidation. Customer dignity violated. Napakunot ang noo ni Chef Osvin. Sinong lalaking ito? Bakit ganito magsulat? Bakit parang hindi reklamo ng ordinaryong customer ang laman, kundi tala ng isang taong sanay mag-imbestiga? Sa labas, hindi na bumalik si Roven sa pinto. Hindi na siya nakipagtalo. Hindi na niya ipinakilala ang sarili. Sa halip, naglakad siya palayo habang hawak ang sugatang palad. Sa bawat hakbang niya, bumabalik sa isip niya ang boses ng kanyang lola. Kapag yumaman ka, huwag mong kakalimutan ang mukha ng gutom. Tumigil siya sa kanto, malapit sa maliit na karinderyang halos matabunan ng ingay ng mga sasakyan. May karatula itong kupas na Kusina ni Biday. Mula sa loob naamoy niya ang mainit na sabaw ng nilagang baka. Simple lang ang lugar, plastic na mesa, monoblock na upuan, electric fan na maingay, at lumang radyo sa gilid. Anak, bakit may dugo kamay mo? Tanong ng matandang babae sa loob. Si Aling Biday iyon, kaibigan ng kanyang lola Apolonia noon, pero hindi agad siya nakilala dahil matagal na silang hindi nagkikita. Ay okay lang po, sabi ni Roven. Pwede po bang makahingi ng tubig? Hindi nagtanong si Aling Binay kung may pambayad siya. Hindi siya tinignan mula ulo hanggang paa. Hindi siya pinaghinalaan. Kumuha lang ito ng basong malinis, pinuno ng malamig na tubig at inilapag sa harap niya. Oh, uminom ka muna. Maupo ka rin. Mukhang nanggaling ka sa init. Napatingin si Roven sa baso. Parang yung simpleng tubig na iyon ay bumigat sa kanyang dibdib. Sa restaurant na bilyon ang halaga, ipinagkait iyon sa kanya. Sa karinderyang halos walang tubo sa araw-araw, ibinigay iyon ng walang tanong. Salamat po, hininang sabi niya. Naku, tubig lang yan, hindi dapat ipinagdaramot. Napapikit si Roven. Sa isang pangungusap, parang narinig niyang muli si Lola Apolonia. Umupo siya sa gilid. Habang iniinom ng tubig, napansin niya ang batang lalaki sa labas, hawak ng ilang tali ng sampagita. Si Jorim iyon, ang batang kanina ay binigyan ni Padro ng tinapay. Payat ito, maaraw ang balat at mukhang sanay ng hindi pansinin ng mundo. Jorim, tawag ni Aling Biday. Kumain ka na ba? Umiling ang bata. Hindi pa Nanay Biday, kailangan ko pang makabenta. Pasok ka muna. May sabaw dito. Wala pong bayad. Sinisingil kita ba? Pumasok si Jorim, nahihiya. Naupo ito sa tapat ni Roven at tahimik na tumanggap ng maliit na mangkok ng sabaw at kanin. Napatingin si Roven sa bata. Doon ka ba madalas sa labas ng Alto Veranda? Tumanggo siya. Opo, marami pong tao doon. Baka may bumili ng sampagita. Binibilhan ka ba nila? Minsan, pero madalas pinapaalis ako ng guard. Sabi nila, pangit na tignan kapag may batang mahirap sa labas. Natahimik si Roven. Dagdag ni Jorim, si Kuya Padro lang po mabait doon. Minsan binibigyan niya ako ng tinapay kapag may tira. Pero bawal daw po iyon. Kapag nahuli siya, matatanggal siya. Marami bang tirang pagkain doon? Tanong ni Roven. Opo, sagot ng bata. Minsan isang sako po, itinatapon sa likod, pero hindi kami pwedeng lumapit. Sabi nila basura raw iyon pero minsan maayos pa naman. Kumuyom ang kamao ni Roven, ngunit hindi niya ipinakita ang galit sa bata. Tumingin siya kay Aling Biday na tahimik na nakikinig. Kilala mo ba ang may-ari ng Alto Veranda? Tanong ni Aling Biday. Saglit na natigilan si Roven. Hindi po nila kilala ang may-ari. Napakunot ang noon ng matanda. Ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Roven. Sa halip, kinuha niya ang panyo at tinakpan ng sugat sa palad. Maya-maya, tumunog ang phone niya. Si Nerilyn. Sir, nasan po kayo? Nakabalik na po ba kayo sa hotel? Hindi. Nasa karinderya ako sa kanto ng Alto Veranda. Sir,
Ano pong nangyari? Tumingin si Roven sa kanyang sugatang palad. Neralyn, simulan mo na ang quiet audit. Lahat ng branch na hawak ng dating management ng Alto Veranda, isama mo. Supplier contracts, payroll, staff complaints, waste disposal, lahat. Nanahimik sandali si Neralyn sa kabilang linya, saka maingat na nagtanong, gaano po kalalim? Hanggang ugat. Pagkababa nung tawag, tumawag naman si Roven kay Attorney Caelito. Attorney, sabi niya, kailangan ko ng legal team na hindi kilala ng management. Ayokong may makaalam na ako ang nag-utos. May nakita ka bang sapat para humilos? Tanong ni Attorney Caelito. Tumingin si Roven sa basong tubig sa harap niya, sa batang si Jorim na dahan-dahang kumakain at kay Aling Biday na nagbibigay ng pagkain kahit hindi sigurado kung mababayaran. Sapat? Mahinang sabi ni Roven. Attorney, nakita ko ang dahilan kung bakit hindi pwedeng manatili ang mga taong iyon kahit isang buwan pa. Sa kabilang dako, sa Alto Veranda, hawak pa rin ni Chef Osvin ang notebook. Nasa locker room siya, malayo sa mata ni Damaris. Binuklat niya muli ang pahina at napangsin ang isang maliit na initial sa likod, R.I. R.I. May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib niya. Bigla niyang naalala ang pangalan ng parent company na minsan niyang nakita sa corporate memo. Ilas Meridian Holdings. Ilas. Hindi kaya, bulong niya. Kinagabihan nang nagsara ang restaurant, lumabas si Chef Osvin dala ang notebook. Hindi siya dumiretso sa bahay. Sa halip, pumunta siya sa karinderya ni Aling Biday dahil doon niya narinig mula sa isang staff na may lalaking sugatan na pumasok kanina matapos mapalaya sa Alto Veranda. Pagdating niya roon, nakita niya si Roven na tahimik na tumutulong kay Aling Biday mag-ayos ng mga upuan. Isang bilyonaryong may-ari ng restaurant complex kung tama ang hinala niya, ngungit na roon at nagbubuhat ng monoblock parang ordinaryong tao. Sir, maingat na tawag ni Chef Osvin. Lumingon si Roven. Inilahad ng chef ang notebook. Naiwan ninyo po ito. Tinanggap ni Roven. Salamat. Saglit silang nagkatitigan. Hindi alam ni Osvin kung paano sisimulan. Sa huli, lakas loob niyang sinabi, Kayo po ba si Rovenza Dilas? Hindi agad sumagot si Roven, ngunit ang katahimikan niya ay sapat na. Napalunok si Chef Osvin. Disko, bulong niya, kayo po ang may-ari. Hindi pa dapat malaman ng kahit sino. Sir, patawarin niyo kami, hindi lahat doon sang-ayon sa nangyari. Alam ko, kaya nga hindi ako basta magsasara ng pinto. Kailangan kong malaman kung sino ang dapat panagutin at sino ang dapat bigyan ng pagkakataon. Napayuko si Chef Osvin. Matagal ko na pong gustong magsalita, pero marami sa amin ang takot. May pamilya, may utang, may pinapagamot. Kaya tutulungan mo ako, hindi para gumanti, para linisin ang lugar na iyon. Tumanggo si Chef Osvin. Sasabihin ko po ang totoo. Hindi pa ngayon, maghintay tayo ng tamang oras. Kinabukasan, dumating sa email ni Damaris ang isang opisyal na notice mula sa corporate office. Surprise corporate inspection within the week. Napatigil siya habang binabasa iyon. Si Brixian na nasa harap niya, napakunot ang noo. Ma'am, problema ba? Dahan-dahan niyang ibinaba ang papel. May darating na inspeksyon. Biglaan? Oo. Tumawa si Brixian na walang inaalala. Kaya natin yan. Linisin lang natin ang records. Itago ang ibang staff. Sabihan si Caliera na tumahimik. Ngulit hindi matawa si Damaris. Sa di maipaliwanag na dahilan, biglang pumasok sa isip niya ang mukha ng binyagang humingi ng tubig. Ang tahimik nitong tingin. Ang kakaibang paraan ng pagsusulat nito sa notebook. Brixian, mahinang sabi niya. Hanapin mo nga kung sino yung lalaking pinalabas mo kahapon. Bakit? Basta hanapin mo. Samantala, sa karinderya ni Aling Biday, nakaupo si Roven kasama sina Neraling at Attorney Caelito. Nasa mesa ang unang audit summary. May mga pangalang naka-highlight, Damaris Valtor, Brexian Cuevo, Orbel Quijano, ilang peking supplier at mga hindi maipaniwanag na transfer ng pera. Tinignan ni Roven ang report, pagkatapos ay ang Alto Veranda sa kabilang kanto. Hindi na siya ang batang umuwing luhaan dahil hindi nabigyan ng tubig ang kanyang lola.
Hindi na rin siya ang binatang pwedeng sipain palabas at basta na lang mawawala. Sa pagkakataong ito, babalik siya. Hindi para humingi ng tubig, kundi para ipakita sa lahat na ang isang basong ipinagkait sa mahirap ay kayang magpabagsak ng buong kahariang itinayo sa yabang. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka habang nakikinig ka sa kwentong ito, maalala mo rin ang mga panahong tahimik kang minamaliit, pero pinili mo pa ring maging mabuting tao kahit walang nakakakita. 3 araw matapos matanggap ni Damaris Valtor ang notice ng surprise corporate inspection, nagbago ang kilos ng buong Alto Veranda. Kung dati ay malamig at mapangmata ang pamamalakad sa restaurant, ngayon ay mas lalo itong naging tensyonado. Hindi dahil nagsisi ang mga namumuno, kundi dahil natakot silang mabuko. Maaga pa lang, naglalakad na si Damaris sa dining area habang hawak ang tablet at listahan ng mga ipapatago. Sa bawat sulok na madaanan niya, may utos siyang ibinabato. Yung expired na sauce sa storage, ilipat sa likod. Yung overtime logbook, huwag ninyong ilalabas. At siguraduhin ninyong walang magsasalita tungkol sa sahod. Matigas niyang bilin. Sa tabi niya, nakasunod si Brexian Cuevo na parang aso ng mayamang amo. May hawak itong clipboard at pilit na pinapakal na ang sarili, ngunit halata sa pawis sa gilid ng kanyang noo, nakabado rin siya. Ma'am, naayos ko na po yung schedule. Wala si Padro sa dining area mamaya. Sa dishwashing lang siya. Si Minaro naman nilagay ko sa back service para hindi makita ng inspectors. Good, sagot ni Damaris. At si Kalira. Sinabihan ko na po, kapag nagsalita siya, tapos ang training niya. Sa kabilang bahagi ng restaurant, narinig iyon ni Kalira habang inaayos ang mga table napkin. Hindi siya tumingala ngunit nanginig ang daliri niya. Mula nung araw na sinipa palabas si Roven, halos hindi na siya makatulog. Paulit-ulit niyang nakikita sa isip niya ang basong hindi niya naiabot, ang dugong nakita niya sa palad ng binata at ang paraan ng pagtingin nito bago umalis. Hindi galit, kundi parang nasaktan sa mismong kaluluwa. Lumapit sa kanya si Minaro, ang waiter na laging tahimik at pagod ang mata. Kalira, bulong nito. Ayos ka lang? Umiling siya ng bahagya. Hindi, hanggang ngayon naiisip ko pa rin siya. Yung lalaking nanghingi ng tubig? Oo, dapat tinulungan ko siya. Napabuntong hininga si Minaro. Lahat tayo may dapat ginawa, pero takot tayo. Tumigil si Kalira sa pagtutupi ng napkin. Hanggang kailan tayo matatakot? Hindi nakasagot si Minaro. Samantala, sa kusina si Chef Osvin Talag ay tahimik na naghahanda para sa isang mas malaking okasyon kaysa ordinaryong inspeksyon. Hindi alam ng karamihan, ngunit pagkatapos ng corporate notice ay biglang inanunsyo ni Damaris isang marangyang charity gala na gaganapin kinagabihan. Ang tema raw ay Dining with Dignity, isang event para sa mga mahihirap at community beneficiaries. Ngunit alam ni Chef Osvin na palabas lang iyon. Walang tunay na beneficiaries na inimbita. Puro mayayamang guests, politiko, influencers at food critics ang nasa listahan. Gagamitin lang ni Damaris ang charity theme para magmukhang malinis ang pangalan ng Alto Veranda sa harap ng corporate inspectors. Chef, tawag ni Padro mula sa likod ng kusina. Totoo po bang charity event ito? Tinignan ni Osvin sa kanya. Sa papel, oo. Pero bakit hindi pinapapasok yung mga batang nasa labas? Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsilyo. Kasi hindi charity ang habol nila, Padro. Imahe. Nanahimik ang dishwasher. Sa kamay niya ay may hawak na tray ng tinapay na alam niyang itatapon mamaya kapag hindi naihain. Naalala niya si Jorim, ang batang nagtitinda ng sampagita. Ilang araw na niyang hindi mabigyan ng pagkain dahil mahigpit ang bantay ni Brexian. Sa isang pribadong opisina naman sa kabilang bahagi ng siyudad, nakaupo si Rovenza Ilas sa harap ng mahabang mesa. Kasama niya sina Neralyn Vico at Attorney Caelito Brizuela.
Nakalatag sa harap nila ang mga dokumentong nakuha mula sa tahimik na audit, payroll records, supplier contracts, peking resibo at screenshots ng internal messages. Malinaw na may kickback sa supplier contracts, sabi ni Neralyn habang itinuturo ang mga pangalan sa papel. 3 supplier ang konektado sa isang holding account at ang account na yon may link kay Orbel Quijano. Napakunot ang noo ni Roven. Dating shareholder. Oo, sagot ni Attorney Caelito. Mukhang kahit nabili na natin ang shares niya, may pao pa rin siya sa loob. Si Damaris ang gumagalaw sa kanya. Layunin? Tanong ni Roven. Pahinain ng operasyon. Sagot ng abogado. Palabasin na palpak ang bagong ownership. Kapag bumagsak ang halaga, susubukan nilang bilhin ulit. Tahimik na kinuha ni Roven ang litrato ni Damaris, Brexian at Orbel mula sa folder. Hindi galit ang mukha niya, ngunit mas mabigat iyon kaysa sigaw. Ginamit nila ang mga empleyado. Ginamit nila ang gutom. Ginamit nila ang dignidad ng mahirap para kumita. Sir, sabi ni Neralyn, handang-handa na ang audit team. Nasa loob na rin ng 2 nating legal observers bilang guests. Si Chef Osvin ay nakikipag-coordinate, pero may isang risk. Ano? Kung magsalita tayo sa gala, magiging public scandal. Hindi ako ang gumawa ng iskandalo. Sila ang gumawa. Ilalabas ko lang ang totoo. Kinagabihan, nagningning ang alto veranda na parang palasyo. May mga ilaw sa entrance, pulang carpet, camera ng vloggers, at mga floral arrangement na nagkakahalaga ng ilang buwang sahod ng ordinaryong empleyado. Dumating si Councilor Safiro Orense, na kilala sa pagpapapicture sa charity events. Naroon din si Mira D. Cuen, isang respetadong food columnist na matalas magsulat, ngunit bihirang lokohin ng pakitang tao. Sa VIP table, nakaayos na si Doña Perpetua Lascano, suot ang perlas at mamahaling bidistida. Damaris, darling, sala naman walang makapasok na katulad nung isang araw, nakakasira ng appetite. Piliting ngumiti si Damaris. Huwag kayong mag-alala, Doña, naayos na namin. Sa gilid, narinig iyon ni Kalira. Kumirot ang dibdib niya. Hawak niya ang tray ng welcome drinks, ngunit ang loob niya ay parang nadudurog. Gusto niyang sabihin sa matanda na hindi sakit sa mata ang mahirap, hindi dumi ang taong nauuhaw, ngunit nanatili siyang tahimik. Maya-maya, lumapit si Brexian sa kanya. Kalira, ikaw sa VIP section mamaya. Ngumiti ka lang, walang emosyon, walang drama. At tandaan mo, kapag may nagtanong tungkol sa corporate complaints, wala kang alam. Tumingin si Kalira sa kanya. Paano kung alam ko? Tumigas ang mukha ni Brexian. Then kalimutan mo. Sa kusina, abala si Chef Osvin, ngulit sa bulsa ng kanyang chef coat ay naroon ng maliit na kopya ng statement na hiniling ni Roven na ihanda niya. Hindi pa niya alam kung kakailanganin niyon, pero handa siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na lang siya basta kusinero. Saksi na siya. Sa likod ng restaurant, dumating si Orbel Quijano. Hindi siya nakalista bilang special guest, ngunit pinalisot siya ni Damaris sa private entrance. Naka-gray suit siya, makinis ang buhok at may ngiting pulo ng kumpiyansa. Damaris, sabi ni Orbel habang naglalakad sa hallway. Siguraduhin mong maayos ang palabas ngayong gabi. Kapag na-impress ang cast, ligtas tayo. May corporate inspection, sagot ni Damaris. Hindi ko alam kung sino ang darating. Ngumiti si Orbel. Inspectors are people. People can be managed. Hindi ako kumpante. Matakot ka lang kapag nagpakita ang tunay na chairman. Malamig na sabi ni Orbel. Pero ayon sa alam ko, hindi nagpapakita ang lalaking yun. Pirma lang siya sa papel. Hindi nila alam na sa labas ng main entrance, kabababa pa lamang ni Roven mula sa isang itim na sasakyan. Hindi garbo ang dating niya. Simple ang itim na suit, walang magarbong alahas, walang entourage na maingay. Ngulit sa bawat hakbang niya, parang may bigat na dala ang katahimikan. Kasama niya si Neralyn at Attorney Caelito.
Nang makita sila ng reception staff, agad silang sinumbulong ng isa sa corporate observers. "Chairman," mahinang bati nito. Tumanggo si Reuven. "Huwag muna." Pumasok siya sa dining hall mula sa side entrance. Walang nakikilala sa kanya sa simula. Ang ilan ay napatingin lang dahil sa tindig niya. Ngunit si Kalira, na nasa gitna ng pag-aabot ng inumin, ay biglang natigilan. Nabitawan niya halos ang hininga. Siya yun, ang binatang humini ng tubig. Ngunit ngayon, hindi siya mukhang palaboy. Hindi siya mukhang taong pwedeng itulak palabas. Nakatayo siya sa ilalim ng ilaw na parang tagal ng pag-aari ang buong lugar. At sa totoo lang, pag-aari nga niya iyon. "Kalira," mahinang sabi ni Minaro mula sa likod. "Bakit?" Hindi makasagot ang dalaga. Nagsimula ang programa. Umakyat si Damaris sa entabla. Nakangiti sa harap ng kamera. "Welcome to Alto Veranda's Dining with Dignity Charity Gala." Sabi niya, "Dito po sa aming restaurant, naniniwala kami na bawat tao ay karapat-dapat ng respeto." Sa likod ng hall, dahan-dahang nagtaas ng tingin si Reuven. Sa isang sandali, pumikit siya. Hindi para huminga, kundi para pigilan ng galit na maaaring makasira sa katotohanang kailangan niyang ilabas ng malinaw. Nagpalakpakan ng mga bisita, ngunit sa mga empleyado ay parang tutsilyo ang bawat salita ni Damaris. Pagkatapos ng ilang speech mula sa politiko at ilang pagpapakilala sa sponsors, tumayo si Attorney Caelito at lumapit sa stage. Hindi ito bahagi ng script ni Damaris, kaya agad siyang nakinaban. "Excuse me," sabi ni Damaris, piliting nakangiti. "May I know?" Hinawakan ni Attorney Caelito ang mikropono. "Magandang gabi. Ako si Attorney Caelito Brizuela, Legal Counsel ng Ilas Meridian Holdings." Biglang natahimik ang paligid. Nagkatinginan ng mga manager. Napahinto si Brexian sa may gilid. Si Orbel naman, na nasa likurang bahagi ng hall, bahagyang nanigas. "Ngayong gabi," pagpapatuloy ni Attorney Caelito, "nais naming ipakilala ang taong matagal nang tahimik na nagmamay-ari at nangangalaga sa grupong kinabibilangan ng Alto Veranda. Ladies and gentlemen, the chairman of Ilas Meridian Holdings, Mr. Reuven Zail Ilas." Parang huminto ang hangin. Dahan-dahang lumakad si Reuven patungo sa entablado. Habang papalapit siya, unti-unti nang nakilala siya ng mga taong nanakit sa kanya. Si Brexian ay nanlaki ang mata. Si Velora ay napahawak sa counter. Si Damaris ay napaatras ng kalahating hakbang. "Hindi," bulong ni Brexian. Umakyat si Reuven sa stage. Kinuha niya ang mikropono. Ilang segundo siyang nanahimik habang tinitignan ng buong dining hall. Ang mga ilaw, ang mga mesa, ang mga mayayamang bisita at ang mga empleyadong matagal nang takot. "Magandang gabi," simula niya. "Noong bata ako, may lola akong nanginghingi ng tubig sa isang restaurant. Hindi siya binigyan dahil mukha kaming walang pambayad." Tahimik ang lahat. Akaya ko noon, isang masamang alaala lang iyon. Pero ilang araw ang nakalipas, dito mismo sa Alto Veranda, humingi ako ng isang basong tubig. Napatingin ang mga tao kina Damaris at Brexian. Hindi lang ako tinanggihan. Itinulak ako, sinipapalabas, sa harap ng mga customer, sa harap ng mga empleyadong takot magsalita. Nanginginig ang labi ni Kalira. Bumaba ang luha niya, ngulit hindi na siya yumuko. "Hindi ako narito para ipahiya ang mahihirap. Narito ako para ipaalala na isang negosyo ay hindi nasusukat sa presyo ng steak, sa chandelier o sa dami ng VIP guests. Nasusukat ito sa paraan ng pagtrato sa taong walang maipagmamalaki, kundi ang kanyang pagkatao." Sinubukang lumapit ni Damaris. "Chairman, there must be a misunderstanding." Tumingin si Reuven sa kanya. "Wala. At hindi lang yun ang dahilan kung bakit ako narito." Tumanggo siya kay Neralyn. Sa malaking screen sa likod ng stage, lumabas ang audit findings, unpaid overtime, illegal placement fees, inflated supplier contracts, food waste violations,
at accounts na konektado kay Orbel Quijano. Nagsimulang bulbungan ng mga bisita. Si Miraday Quen ay agad na nagsulat sa kanyang notebook. Si Councilor Zafiro ay iwiwas sa kamera. Si Doña Perpetua ay natigilan. Unti-unting bumaba ang pamaypay niya. "Hindi totoo yan," sigaw ni Damaris. "Fabricated ang mga yan." "Kung fabricated," sabi ni Roven, "bakit may CCTV? Bakit may payroll records? Bakit may testimonya?" Tumayo si Chef Osvin mula sa gilid ng kusina. Mabigat ang mukha niya, ngunit buo ang loob. "Ako po si Osvin Talag, head chef ng Alto Veranda," sabi niya nang abutan siya ng mikropono. "Totoo po ang mga reklamo. Maraming pagkain ang itinatapon kahit maayos pa. Maraming staff ang pinagtatrabaho ng lampas oras. At nang may taong humingi ng tubig, nakita kong ipinagkait iyon sa kanya." Sumunod na tumayo si Kalaira. Nanginginig ang kamay niya, ngunit nagsalita siya. "Ako po ang waitress na dapat magbibigay ng tubig. Pinagbawalan po ako, pinatahimik po ako, at humihingi ako ng tawad dahil natakot ako." Napatingin siya ni Roven. Walang paninisi sa mata niya. Isang tahimik na pagkilala lamang sa tapang na huliman ay dumating pa rin. "Kalaira," sabi ni Roven, "ang taong natatakot pero nagsasabi pa rin ng totoo ay mas matapang kaysa sa taong nananakit para lang magmukhang makapangyarihan." Napayuko si Kalaira habang umiiyak. Sinubukang umatras ni Orbel papunta sa exit, ngunit sinalubong siya ng 2 legal officers. Hindi siya inaresto roon, ngunit malinaw sa mukha niya na gumuho ang kumpiyansa niya. Sa harap ng lahat, humarap si Roven kina Damaris at Brekshan. "Effective immediately, suspended kayo pareho, pending full investigation. Lahat ng records ninyo ay kukunin ng legal team. Kung mapapatunayan ng fraud, labor violations at conspiracy, haharap kayo sa kaso." "Sir, please," biglang sabi ni Brekshan. Nanginginig na siya. "Utos lang po sa akin." Pinili mong manakit. At ang pagpili ay may kapalit. Napaupo si Brekshan parang naubusan ng lakas. Pagkatapos, humarap si Roven sa mga empleyado. "Sa lahat ng staff ng Alto Veranda, babayaran ng lahat ng unpaid overtime. Sisiguraduhin namin may health benefits kayo. Magkakaroon ng anonymous grievance system at simula bukas, walang customer na itataboy bahil sa itsura." Tahimik muna ang hall. Pagkatapos ay isang mahinang palakpak ang nagsimula. Iyon ay si Padro mula sa gilid ng kusina. Sumunod si Minaro, sumunod si Kalaira, hanggang sa ang buong staff ay pumalakpak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong may kapangyarihang nagsalita para sa kanila. Bilang simula, dagdag ni Roven, itatayo natin ang Apollonia Table. Araw-araw, may nakalaang pagkain para sa 10 taong nangangailangan. Hindi tira-tira, hindi awa-awa, pagkaing inihay ng may respeto. Sa labas ng salaming pinto, nakasilip si Jorim na hawak ang sampagagita. Nakita siya ni Padro at ngumiti. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kailangang itago ang tinapay. Pagkatapos ng programa, habang abala ang lahat sa gulat at pag-uusap, palihim na nakalabas si Orbel mula sa likurang hallway gamit ang tulong ng isa pang tauhang hindi pa nakikilala ng audit team. Dala niya ang maliit na envelope ng mga dokumentong maaring makapinsala pa sa kumpanya. Ngunit, hindi na tulad noon ng Alto Veranda. Nang gabing iyon, hindi lang nabunyag kung sino si Rovenzel Ilas. Nabunyag din na ang restaurant na minsang nagsara ng pinto sa isang nauuhaw na tao ay magsisimula ng magbukas ng pintuan para sa mga matagal nang hindi pinapansin. Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang sinusundan natin ang kwento ni Roven, alalahanin natin na minsan, ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa isang gabi lang. Kailangan nitong dumaan sa pagsubok, paninira, at matinding paninindigan. Lumipas ang 1 taon mula nang mabunyag sa harap ng lahat ang tunay na pagkatao ni Rovenzel Ilas.
Ang Alto Veranda, na dati ay kilalang-gilang restaurant ng mga mayayaman at mapagmataas, ay unti-unting nagbago ang mukha, amoy, at pakiramdam. Hindi na ito ang lugar na pinangingilagan ng mga ordinaryong tao. Hindi na rin ito ang lugar kung saan nanginginig ang staff tuwing dadaan si Damaris Valtor o sisigaw si Brexian Cuevo. Sa harap ng salaming pinto, may bagong nakapaskil na maliit ngunit malinaw na karatula. Unang ihahain dito ay respeto. Sa ilalim nito, may libreng water station na laging malinis, malamig, at bukas para sa kahit sinong dumadaan. May mga basong salamin para sa customers at may eco-friendly cups para sa mga taong naglalakad lang sa labas. Sa una, maraming mayayamang regular customers ang nagreklamo. Roven, hindi ba parang bababa ang image ng restaurant kapag may libreng tubig sa labas? Minsang tanong ng isang investor sa meeting. Tinignan lang siya ni Roven ng mahinahon. Kung bababa ang tingin nila sa restaurant dahil may nauuhaw na pinainom, hindi sila ang customers na gusto nating ipagmalaki. Mula noon, wala nang nagtanong. Si Kalaira Montojo, na dating trainee waitress na takot magsalita, ay isa na ngayong floor manager. Hindi siya ang klase ng manager na sumisigaw para sundin. Sa halip, siya ang unang pumapasok sa dining area at huling umaalis kapag may event. Natuto siyang maging matatag nang hindi nawawala ang lambing sa boses. "Jovel," sabi niya isang umaga sa bagong trainee waitress, "kapag may pumasok na customer, huwag mong tignan ang sapatos. Tignan mo ang muka. Kapag pagod, alalayan. Kapag nahihiya, ngumitian. Kapag mayabang, maging professional pa rin. Ang trabaho natin ay hindi manghusga, kundi maglingkod ng tama." Tumango si Jovel, isang probinsyanang bagong salta sa Maynila. "Ma'am, paano kung wala silang order? Tanungin mo ng maayos kung kailangan nila ng tulong. Kung tubig ang kailangan, bigyan mo ng tubig. Hindi kailangan ng approval para maging tao." Minsan, kapag naririnig iyon ng malayo, tahimik lang siyang ngumingiti. Hindi man niya sabihin, nakikita niya kay Kalaira ang uri ng leader na matagal niyang hinahanap. Matapang, mahinahon, at hindi nakakalimot sa pinanggalingan. Sa kusina naman, ibang klasing sigla ang dala ni Chef Osvin Talag. Dati, nagluluto siya ng may bigat sa dibdib dahil alam niyang may pagkain na itatapon lamang para mapanatili ang premium standard. Ngayon, bawat sangkap ay may plano. Ang sobrang gulay ay ginagawang soup base para sa Apollonia table. Ang sobrang tinapay ay iniipon para sa community breakfast program. Ang mga ligtas pang pagkain ay maayos na nire-record, nilalagyan ng oras, at ipinamamahagi sa tulong ng mga trained volunteers. Hindi tayo namimigay ng tira, pinalaalala ni Chef Osvin sa staff. Namimigay tayo ng pagkain na maayos, ligtas at may dignidad. Kapag hindi natin kayang ihain sa sarili nating pamilya, hindi rin natin ihahain sa mahirap. Si Padro, na dating tahimik na dishwasher, ngayon ay community kitchen coordinator na. Sa loob lamang ng 1 taon, natapos niya ang unang culinary certificate course na pinunduhan ng scholarship program ni Roven. Kapag may libreng feeding program sa likuran ng Alto Veranda, siyang nangunguna. Suot niya ang malinis na apron, may pangalan na nakaborda sa dibdib, Padro, Community Kitchen Lead. Isang hapon, lumapit sa kanya si Jorim, ang batang dating nagtitinda ng sampagagita sa labas ng restaurant. Mas malinis na ang suot nito ngayon, may backpack at nakangiti kahit pawisan mula sa eskwelahan. "Kuya Padro," tawag ni Jorim, "pasado ako sa exam." Napalingon si Padro at napangiting na malapad. "Talaga? Ilang score mo?" 91. "Uy, siya ng scholar ng scholar," natatawang sabi ni Padro habang ginugulo ang buhok ng bata. "Oh, mamaya may sopas. Kumain ka muna bago ka umuri." Mula sa pintuan ng kusina, pinanood sila ni Roven. May kakaibang kirot at saya sa dibdib niya. 1 taon pa lang ang nakalipas mula nang makita niya si Jorim na nanghihingi ng pagkakataon sa labas ng restaurant. Ngayon, hindi na ito nag-aabang ng tirang tinapay. Nag-aaral na ito, may pangarap, at may mga taong naghihintay sa kanya pagkatapos ng klase. Ngunit kahit gaano kaganda ang pagbabagong nangyayari, hindi pa rin lubos na payapa si Roven. May mga gabing bumabalik siya sa lumang terminal kung saan siya lumaki. Minsan, mag-isa siyang pumupunta sa puntod ni Lola Apollonia, dala ang maliit na baso ng tubig at 1 pirasong tinapay mula sa unang batch niyang Apollonia table. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, kailangan pa rin niyang humingi ng pahintulot sa alaala ng kanyang lola.
Bulong niya isang gabi habang nakatayo sa harap ng puntod. Nagbabago na ang lugar, pero minsan natatakot ako. Paano kung isipin ng tao na ginagawa ko lang ito para gumanda ang pangalan ko? Umihip ang malamig na hangin, walang sumagot, ngulit sa isip niya parang narinig niya ang dating tinig ng matanda. Kung malinis ang dahilan mo, apo, hindi mo kailangang matakot sa ingay ng mundo. Pero ang ingay ng mundo ay hindi basta nawawala. Dahil sa isang pribadong kondominium sa Makati, nakaupo si Damaris Valtor sa madilim na sala, hawak ang tablet na puno ng balita tungkol sa tagumpay ng Alto Veranda. Wala na ang dating kislap ng kanyang itsura. Wala na ang posisyon, wala na ang respeto ng mayayamang customers, at wala na rin ang dating kumpiyansa. Ngunit hindi pagsisisi ang nasa puso niya, galit. "Ginawa niya akong kontrabida," mariing sabi niya habang nakatingin sa litrato ni Roven sa isang business article. Sa tapat niya, nakaupo si Orbel Quijano, ang dating shareholder na hindi pa rin tuluyang sumusuko sa ambisyong mabawi ang restaurant group. Sa pagitan nila ay nakatayo si Brexian, mas payat kaysa dati at halatang hindi nasanay sa buhay na walang kapangyarihan. "Hindi kanya ginawang kontrabida," malamig na sabi ni Orbel. "Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo." Napairap si Damaris. "Kung sermon ang ibibigay mo, umalis ka na." "Hindi sermon, plano." Natahimik si Brexian. "Anong plano?" Inilapag ni Orbel ang maliit na flash drive sa mesa. "May lumang footage ako mula sa ibang restaurant na nagsaragin dahil sa food contamination issue. Madilim ang kuha, madaling manipulahin. Ipapalabas natin na ito ay galing sa community kitchen ng Alto Veranda." Napangiti ng mapait si Damaris. "At sino ang maniniwala?" "Ang internet," sagot ni Orbel. "Hindi kailangan ng buong katotohanan, kailangan lang ng unang galit." Si Brexian ay napalunok. "Delikado yan, may kaso na tayo." Tumingin sa kanya si Orbel. "Mas delikado ang manatiling talunan." Ilang araw pagkatapos nun, nagsimulang kumalat online ng isang video. Malabo ang kuha, ngunit may caption na mabigat. "Tignan, community kitchen ng sikat na Alto Veranda, marumi raw. Mga mahihirap ginagamit lang para sa publicity?" Kasunod nito, may 3 taong nagpakilalang nalason daw matapos kumain mula sa Apollonia table. Hindi malinaw ang detalye, ngulit mabilis ang galit ng tao. May mga comment na pakitang tao lang daw ang kabutihan ni Roven. May nagsabing ginagamit niya lang ang mahihirap para magmukhang bayani. May mga dating naiinggit sa tagumpay ng restaurant na agad sumakay sa issue. Sa loob ng isang araw, bumaba ang reservations ng Alto Veranda. May ilang sponsor ng scholarship program ang tumawag upang magtanong. May reporters na dumating sa labas ng restaurant, naghihintay ng statement. Sa conference room, nakaupo sina Roven, Calaira, Padro, Chef Osvin, Minaro, Neralyn at Attorney Caelito. Mabigat ang mukha ng lahat. "Sir," sabi ni Padro, halatang pinipigilan ng luha. "Hindi po totoo yun. Alam niyo po kung paano namin linisin ang kitchen. Alam niyo po kung paano namin i-record lahat ng dapat." "Alam ko," mahinahong sagot ni Roven. "Pero bakit parang ang dali nilang maniwala na marumi kami? Dahil bang mahirap ang pinakakain namin? Dahil bang libre?" Tumahimik ang lahat. Si Calaira ang sumagot, mahina ngunit buo. "Hindi, Padro. Dahil may mga taong mas gustong sirain ng mabuti kaysa amining nagbago na ang mundo na wala sila sa taas." Tumayo si Chef Osvin. "Payagan niyo akong buksan ng kusina sa independent inspection. Kahit anong oras, kahit sinong auditor, wala tayong itatago." Tumanggi si Roven. "Gawin natin." "Sir," dagdag ni Neralyn, "hinahanap na rin namin ang origin ng video. May signs ng manipulation, pero kailangan ng oras." Habang naghahanap, ako ang haharap sa reporters. Napatingin si Roven sa kanya. "Sigurado ka?" "Oo," sagot niya. "Noong unang beses kong dapat magsalita, natakot ako. Hindi na ulit." Sa labas, halos 10 kamera ang nakatutok nang lumabas si Calaira.
Hindi siya nakasuot ng magarang damit, uniforme lang ng Alto Veranda, nakapusod ang buhok at hawak ang folder ng kitchen logs. Ma'am, totoo po bang may nalason sa Apollonia table? Tanong ng isang reporter. Hindi po naming babaliwalain ang kahit anong reklamo, sagot ni Kalaira. Kaya bukas ang aming kusina ngayong araw para sa independent inspection. Narito ang logs, temperature records, distribution records, at listahan ng recipients. Hindi kami perpekto, pero hindi kami nagtatago. Ginagamit lang daw po ninyo ang mahihirap para sa image ni Chairman Ilas. Saglit na tumahimik si Kalaira. Tumingin siya sa kamera at sa likod niya ay nakatayo si Jorim kasamang ilan pang scholars. Kung image lang ang habol namin, hindi namin gagawin ito araw-araw kahit walang kamera. Hindi image ang gutom. Hindi publicity ang isang batang nakakapasok sa eskwelahan dahil may kumain muna siya bago magklase. Kumalat ang statement ni Kalaira. May mga naniwala, may mga nangutya pa rin. Ngunit nagsimulang mabago ang takbo ng usapan nung maglabas ng sariling video testimony si Jorim. Ako po si Jorim, sabi ng bata sa video, medyo nahihiya ngunit malinaw ang boses. Dati po, nagtitinda ako ng sampagita sa labas. Si Kuya Padro po ang nagbibigay sa akin ng tinapay. Ngayon po, scholar na ako. Hindi po marumi ang pagkain nila. Doon po ako unang nakaramdam na hindi ako sagabal. Hindi inaasahan ni Roven na iiyak sa video na yon. Ngulit nang mapanood niya mag-isa sa opisina, napahawak siya sa bibig at napayuko. Maya-maya, pumasok si Neralyn dala ang laptop. Sir, sabi niya, nahanap namin. Ang original footage ay galing sa lumang restaurant sa Quezon City na nagsara 2 taon na ang nakalipas. May metadata trail papunta sa isang editing firm. At guess what? May payment mula sa account na konektado kay Orbel Quijano. Tumayo si Roven. Ihanda ang legal complaint. May isa pa, sabi ni Neralyn, may gustong makipagkita sa inyo. Sa private dining room, naghihintay si Doña Perpetua Lascano. Ibang-iba siya sa dating mapagmataas na matandang nangungutya sa mahihirap. Wala siyang suot na marangyang alahas ngayon. Hawak niya ang maliit na voice recorder. Roven, sabi niya, hirap na hirap magsimula. Alam kong hindi ako naging mabuting tao. Hindi sumagot si Roven. Hinayaan niya itong magpatuloy. Narinig ko sina Orbel at Damaris. Pinag-uusapan nila ang paninira sa inyo. Akala ko noon wala akong pakialam. Pero nang nakita ko ang mga batang pinapakain ninyo, nahiya ako sa sarili ko. Inabot niya ang recorder. Nandito ang usapan nila. Gamitin mo. Tinanggap ni Roven ang recorder. Bakit ngayon? Napaluha si Doña Perpetua. Kasi, nung araw na sinipa ka palabas, natawa ako. At mula noon, hindi na ako natahimik. Hindi agad siya pinatawad ni Roven, ngunit hindi rin niya itinaboy. Tumanggo lang siya at sinabing, ang pagsisisi pinatutunayan sa ginagawa pagkatapos umamin. Kinagabihan, dumating naman si Tanyon, ang dating guard na nagpalabas kay Roven nung araw na humingi siya ng tubig. Nakasuot ito ng simpleng damit, wala na ang dating yabang. Sir, halos hindi makatingin. Alam kong wala akong karapatang humingi ng pabor, pero gusto kong magsabi ng totoo. Pinipilit kami ni Brexial noon. May listahan kami kung sino ang dapat papasukin at sino ang hindi. Kapag sinuway kami, tanggal kami. Tumingin si Roven sa kanya ng matagal. At pinili mong manakit dahil takot kang mawalan ng trabaho. Opo, mahinang sagot ni Tanyon. At araw-araw ko pong pinagsisisihan. Kung totoo ang sinasabi mo, tumestigo ka. Tumanggo si Tanyon. Gagawin ko po. Makalipas ang ilang araw, opisyal na inanunsyo ng City Hall ang public hearing tungkol sa paninira, labor abuses at posibleng fraud na konektado sa dating management ng Alto Veranda. Doon maghaharap sina Roven, Damaris, Brexian, Orbel at lahat ng taong minsang nanahimik, natakot o nasaktan. Sa gabi bago ang hearing, tumayo si Roven sa harap ng Alto Veranda. Sarado na ang restaurant, ngunit bukas pa rin ang water station sa labas.
May isang matanda ang uminom pagkatapos ay tahimik na nagpasalamat sa guard. Lumapit si Kalaira kay Roven. Handa ka na ba bukas? Tumingin siya sa salaming pinto kung saan siya minsang itinulak palabas. Hindi ko alam kung may taong nagiging handa sa ganitong laban. Pero lalaban ka pa rin? Oo, hindi na ito tungkol sa akin. Tungkol na ito sa lahat ng taong minsang pinatahimik. Sa loob ng restaurant, sina Padro, Minaro, Chef Ozvin, Jorim, Neralyn at Atty. Cayelito ay naghahanda rin, dalang dokumento, ebidensya at tapang na matagal nilang inipon. At sa kabilang panig ng siyudad, sina Damaris, Brekshan at Orbel ay naghahanda rin, hindi para umamin kundi para iligtas ang sarili. Ngulit sa pagkakataong ito, hindi na sila haharap sa isang binatang nangihingi ng tubig. Haharap sila sa buong katotohanang matagal nilang sinubukang ibaon. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa huling parte ng kwentong ito, samahan natin ang mga taong minsang pinatahimik, minsang minamaliit, at minsang pinagkaitan ng simpleng basong tubig hanggang sa tuluyan nilang makuha ang hustisyang matagal nilang ipinaglaban. Maaga pa lamang ay punong na ng tao ang bulwagan ng City Hall. Hindi ito kasing gara ng alto veranda, walang chandelier, walang mamahaling mesa, walang violinist sa gilig, ngunit sa araw na iyon, mas mabigat ang kahulugan ng lugar na iyon kaysa sa anumang marangyang restaurant. Sa harap ng mahabang mesa ay nakaupo ang panel mula sa City Government, Labor Office at Business Permits Division. Sa gilid, naroon ang ilang reporters, tahimik na naghihintay ng bawat salitang lalabas sa bibig ng mga haharap. Pumasok si Roven Zael Ilas na hindi nakasuot ng marangyang suit. Simple ang kanyang puting polo, itim na pantalon at lumang relo na matagal na niyang ginagamit. Sa likod niya ay sina Lyra Montojo, Padro, Chef Ozvin Talag, Minaro, Jorim, Neralyn Vico at Atty. Cayelito Brizuela. Hindi sila pumasok na parang mga taong naghahanap ng gulo. Pumasok sila na parang mga taong matagal ng bitbit ang katotohanan at sa wakas ay handa ng ilapag ito sa harap ng lahat. Sir, kinakabahan po ako. Mahinang sabi ni Padro habang naglalakad sila papunta sa upuan. Tumingin si Roven sa kanya. Normal lang kabahan, Padro. Ang mahalaga, hindi ka uurong. Tumanggo si Padro, ngunit halatang nanginginig pa rin ang kamay niya. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Sanay siya sa lababo, sa kusina, sa ingay ng plato at kaldero. Pero ngayon, dala niya ang bigat ng mga batang pinakain nila, ng mga taong tinulungan nila, at ng sariling dignidad na minsan ay halos mawala sa kanya dahil sa takot. Maya-maya, dumating sina Damaris Valtor, Brekshan Cuevo at Orbel Quijano. Ibang-iba na sila kumpara noong malakas pa ang impluensya nila sa Alto Veranda. Si Damaris ay pilit pa ring elegante, ngunit hindi maitago ng makapal na make-up ang kaba sa kanyang mukha. Si Brekshan naman ay pawis na pawis, hawak ng mahigpitang folger na tila panangga niya sa kahiyahan. Si Orbel ang pinakakalmado sa kanilang tatlo, ngunit sa mata niya, naroon ang matigas na yabang ng taong sanay makalusot. Chairman Ilas, mahinang sabi ni Orbel nang madaanan niya si Roven. Sayang, pinalaki mo pa ito. Business problems should be settled privately. Hindi gumalaw si Roven. Ang pang-aapi na ginawa sa harap ng maraming tao, hindi dapat itinatago sa likod ng pribadong kasunduan. Bahagyang napangisi si Orbel. Idealistika pa rin. Hindi, natututo lang akong huwag matakot sa mga taong sanay manakot. Nagsimula ang hearing sa pagbasa ng reklamo. Food safety sabotage, online defamation, labor violations, unpaid overtime, illegal placement fees, supplier fraud at conspiracy to damage business operations. Habang binabasa ang bawat kaso, unti-unting bumibigat ang hangin sa loob ng bulwagan. May mga dating empleyado ng Alto Veranda na nakaupo sa likod, mga taong matagal nang sanang sumalita kung hindi lang sila natakot mawala ng trabaho. Unang tumayo si Atty. Cayelito. Sa edad niyang iyon, mabagal na ang galaw niya, ngunit malinaw at matibay pa rin ang boses. Ang kasong ito, sabi niya, ay hindi lamang tungkol sa isang restaurant.
Ito ay tungkol sa sistemang ginawa para patahimikin ang mahihirap, takutin ang empleyado at pagkakitaan ang panloloko. Hindi kami narito para maghingant, narito kami para ipakita na may hangganan ang abuso. Iniharap muna nila ang Independent Food Safety Report, isang opisyal mula sa accredited laboratory ang tumayo at nagpatunay na malinis ang community kitchen ng Alto Veranda. Ipinakita ang inspection photos, temperature logs, food handling records at distribution forms na pirmado ng volunteers at recipients. Walang nakitang contamination, walang ebidensya na ang sinasabing na Lawson ay kumain mula sa Apollonia table. Base sa aming pagsusuri, sabi ng inspector, ang kitchen operations ay sumusunod sa required sanitation standards. Ang viral video na ipinakita online ay hindi tumatugma sa layout, equipment o records ng Alto Veranda. Nagbulbungan ng mga tao. Sumunod na inilabas ni Neralyn ang Digital Forensics Report. Ipinakita sa malaking screen ang metadata ng video, ang original footage mula sa lumang restaurant sa Quezon City at ang payment trail papunta sa isang editing firm. Pagkatapos, lumabas ang pangalan ng account na konektado kay Orbel Quijano. Tumayo agad si Orbel. Circumstantial lang yan, hindi niyo mapapatunayan na ako ang nag-utos. Tahimik na tumingin si Neralyn sa kanya. Kaya po namin inilagay ang susunod. Pinindot niya ang audio file mula sa recorder ni Doña Perpetua Lascano. Sa loob ng bulwagan, malinaw na narinig ang boses ni na Orbel at Damaris. Kailangan lang nating sirain ang tiwala ng publiko, sabi ng boses ni Orbel sa recording. Kapag bumagsak ang bookings, bababa ang value. Doon tayo papasok. Sumunod ang boses ni Damaris. At kung may madamay na mga batang pinakakain nila? Collateral damage, sagot ng boses ni Orbel. Para bang may malamig na tubig na ibinuho sa buong silid, kahit ang ilang reporters ay natigilan sa pagsusulat. Namumutla si Damaris, si Brekshan ay napayuko, si Orbel naman ay nanatiling tuwid ang upo, ngunit hindi na niya maitago ang pagkuyom ng kamao. Tinawag si Doña Perpetua bilang testigo. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang panyo, at sa unang pagkakataon ay hindi siya nagmukhang isang babaeng sanay mangmata. Mukha siyang isang taong pagod na sa bigat ng sariling konsensya. Ako si Perpetua Lascano, sabi niya, at inaamin kong naging bahagi ako ng kulturang mapangmata sa Alto Veranda. Noong araw na sinipapalabas si Mr. Ilas, natawa ko. Hindi ko alam kung sino siya noon pero kahit hindi siya may-ari, mali pa rin ang ginawa namin. Napatingin siya kay Roven. Humihingi ako ng tawad, hindi lang sa iyo, kundi sa lahat ng taong minata ko dahil akala ko ang yaman ay lisensya para maging malupit. Walang palakpakan, walang eksenang madrama, ngunit ang katahimikan ay sapat para maramdaman ng lahat na may isang taong tunay na nagbago. Sumunod na tumistigo si Tanyon, ang dating guard. Nanginginig ang boses niya habang hawak ang mikropono. Inutusan po kami ni Sir Brekshan na piliin ang pinapapasok base sa itsura. Kapag mukhang mahirap, sasabihin naming fully booked. Kapag mukhang mayaman, papapasukin kahit walang reservation. Nung araw na nanghingi ng tubig si Mr. Ilas, alam kong mali ang ginawa namin, pero natakot po akong mawalan ng trabaho. Tinanong siya ng panel, "Pinilit ka bang manakit?" Napayuko si Tanyon. "Hindi po, yun ang kasalanan ko. Pinili kong sumunod kahit mali." Nilingon niya si Roven. "Pasensya na po." Hindi gumiti si Roven, hindi rin siya nagpakita ng galit. Tumanggo lamang siya ng bahagya. Hindi tanda ng lubos na pagpapatawad, kundi tanda na narinig niya ang pag-aamin. Pagkatapos, isa-isang tumayo ang mga dating empleyado. May nagsabing 2 buwan silang hindi binayaran ng overtime. May nagsabing hiningan sila ng placement fee ni Brekshan bago matanggap sa trabaho. May nagsabing pinapapirma sila sa peking attendance logs. Si Minaro na matagal ng tahimik, sa wakas ay nagsalita rin. "May sakit ang tatay ko noon, kaya kahit inaapi kami, hindi ako makaalis. Akala ko trabaho lang ang kailangan kong protektahan, pero habang tumatagal, pati pagkatao ko pala nawawala na." Napaluha si Kalaira habang nakikinig. Nang siya naman ang tinawag,
Tumayo siya ng mas matatag kaysa nung unang nagsalita siya sa gala. Ako po si Kalaira Montojo. Nung araw na nanghingi ng tubig si Mr. Ilas, hawak ko na ang baso. Kaya ko sanang ibigay pero pinigilan ako at natakot ako. Mula noon, nangako ako sa sarili kong hindi na ako tatahimik kapag may inaapakan sa harap ko. Tinanong siya ng isa sa panel, "Ano ang nagbago sa Alto Veranda pagkatapos ng insidenteng iyon?" Huminga ng malalim si Kalaira. "Lahat po, hindi lang ang sistema, pati kami. Natuto kaming ang kabaitan pala, kailangan ding ipaglaban. Hindi sapat na mabait ka sa loob-loob mo kung nananahimik ka habang may sinasaktan sa harap mo." Mabigat ang naging epekto ng sinabi niya sa buong bulwagan. Sa huli, hindi na nakaya ni Breksha ng bigat ng ebidensya. Tumayo siya, namumutla, at biglang nagsalita kahit pinipigilan siya ng abogado nila. "Ako ang naningil ng placement fee. Nanginginig ang pag-aamin. Ako din ang nag-utos na itago ang ibang records. Pero hindi sa akin nagsimula lahat. Si Ma'am Damaris ang nagbigay ng utos. Si Sir Orbel ang nagbayad para sa peking testigo. Akala ko makakalusot kami." "Brekshan!" sigaw ni Damaris. Pero tuluyan ng bumigay ang lalaki. "Pagod na akong matakot. Pagod na akong magsinungaling." Sa sandaling yun, gumuho ang huling depensa ng grupo. Hindi man sila agad ikinulong sa loob ng bulwagan, opisyal na silang sinampahan ng mga kasong may kaugnayan sa pandaraya, paninira at paglabag sa karapatan ng empleyado. Pinagbawalan si Damaris na humawak ng managerial position habang dinidinig ang kaso. Si Orbel ay isinaalay sa mas malalim na investigasyon, pati ang kanyang mga negosyo at koneksyon sa peking supplier accounts. Si Brekshan, dahil umamin, ay haharap pa rin sa pananagutan ngunit magiging state witness sa ibang bahagi ng kaso. Paglabas ng City Hall, maraming kamera ang sumalubong kay Roven, ngunit hindi siya nagbigay ng mahabang speech. Tumingin lamang siya sa mga reporters at sinabi, "Ang hustisya ay hindi dapat nakadepende sa yaman ng taong nasaktan. Sana ang nangyari ngayon ay magsilbing paalala sa lahat ng negosyo. Empleyado man, customer o batang nagugutom labas ng pinto, lahat sila ay tao." Lumipas ang mga buwan. Hindi madali ang naging daan pangkatapos ng hearing, ngunit naging mas matatag ang Alto Veranda. Nabigyan ng back pay ang mga empleyado, nagkaroon ng health benefits, counseling support, at malinaw na grievance system. Si Kalaira ay opisyal na naging director ng Guest Dignity Program at siya mismo ang nagsasanay sa bagong staff mula sa iba't ibang branches. Hindi natin trabaho ang alamin kung magkano ang pera ng pumasok. Lagi niyang sinasabi sa training. Trabaho nating tiyaking hindi siya lalabas na mas mababa ang tingin sa sarili. Si Padro naman ay nagtapos sa culinary course. Sa graduation niya, naroon sina Roven, Chef Osvin, Minaro, Kalaira, Jorim, at maging si Aling Biday. Nang tawagin ang pangalan niya, halos hindi siya makalakad sa stage dahil sa luha. Dating dishwasher lang ang tingin niya sa sarili. Ngayon, chef trainee na siya at mamamahala sa bagong community kitchen project para sa mga kabataang gustong matutong magluto. "Kuya Padro!" sigaw ni Jory matapos ang ceremony. "Libre mo kami ha?" Tumawa si Padro habang pinupunasan ng luha. "Libre? Ikaw nga dapat man libre. 91 ka sa exam." "Next time 95 na," sagot ng bata. Si Jorim, na dating nagtitinda ng sampagita sa labas, ay tuluyan ng naging scholar ng Ilas Meridian Foundation. Hindi na siya araw-araw na nangangamba kung may kakainin. Nag-aaral, nangangarap, at tuwing Sabado ay tumutulong sa Apollonia Table. Kapag may batang nahihiyang lumapit, siya ang unang kumakausap. "Huwag kang matakot," sinasabi niya. "Dito, hindi ka itataboy." Si Minaro naman ay nakapagpagamot sa kanyang ama gamit ang health benefits na matagal niyang ipinagdarasal. Si Chef Osvin ay ginawaran ng pagkilala dahil sa Sustainable Kitchen Program ng Alto Veranda. Ngulit ang pinakamasahayo sa kanya ay hindi ang award.
Mas masahayo siyang makita ang dating takot na kitchen staff na ngayon ay marunong nang magsalita kapag may mali. Isang hapon, tahimik na pumunta si Roven sa lumang terminal kung saan nagsimula ang buhay niya. Hawak niya ang isang maliit na basong tubig at isang pirasong tinapay. Mula roon, dumiretso siya sa puntod ni Lola Apolonia. Umupo siya sa tabi ng nicho, parang batang apo pa rin na pagod mula sa mahabang araro. La, bulong niya. Tapos na ang pinakamabigat na laban. Inilapag niya ang basong tubig sa tabi ng puntod. Hindi ko alam kung naging satat ba ako, pero sinubukan kong tuparin ang sinabi mo. Wala na akong hahayaang ipahiya dahil lang nauuhaw siya. Tahimik ang paligid. May ihip ng hangin. May dahong nalaglag sa tabi niya. At sa katahimikan, naramdaman ni Roven ang unang tunay na gaan sa dibdib matapos ang maraming taon. Dumating si Kalaira ilang sandali pa, dala ang maliit na bulaklak. Akala ko nandito ka, sabi niya. Ngumiti ng bahagya si Roven. Dito ako madalas bumabalik kapag kailangan kong maalala kung bakit ako nagsimula. Umupo si Kalaira sa tabi niya. Hindi sila agad nagsalita. Hindi kailangang madaliin ang anumang namumuo sa pagitan nila. Ang mahalaga, pareho silang naroon. Dalawang taong minsang nanahimik, ngulit ngayon ay marunong ng manindigan. Pagkaraan ng 3 taon, nagbukas ang Ilas Meridian ng bagong training center sa tabi ng Alto Veranda. Hindi ito ginawa para sa mayayamang culinary students lamang. Ginawa ito para sa mga dating working students, out-of-school youth, single parents, at kabataang tulad ni Jorim na nangangarap magkaroon ng marangal na trabaho. Sa araw ng grand opening, naroon ang buong staff. Si Padro ang nanguna sa kitchen demonstration. Si Minaro ang nag-assist sa training orientation. Si Chef Osvin ang nagbigay ng unang lecture. Si Kalaira ang nagbukas ng programa tungkol sa dignidad sa serbisyo. Si Aling Biday, kahit matanda na, ang nagluto ng unang malaking kaldero ng supas para sa lahat. Halip na ribbon, may lumang tali na nakasabit sa entrance, simbolo ng takot, kahirapan, at pananahimik na matagal nilang kinalag. Si Roven mismo ang humawak ng gunting. Para sa lahat ng minsang pinaniwalaang wala silang halaga, puputulin natin ang paniniwalang iyon ngayong araw. Pinutol na ang tali. Nagpalakpakan ng lahat. Kinagabihan, habang unti-unting humuhupa ang saya ng opening, may isang batang pumasok sa Alto Veranda. Payat ito, pawisan, at halatang nahihiya. Nakatingin siya sa sahig habang hawak ang lumang supot. Sir, mahinang sabi niya sa guard. Pwede po bang manghingi ng tubig? Narinig ito ni Roven mula sa loob. Bago pa makasagot ang guard, lumapit si Roven sa water station, kumuha ng malinis na baso, pinuno ito ng malamig na tubig, at lumuhod ng bahagya upang pumantay sa bata. Inumin mo muna, sabi niya. Tinanggap ng bata ang baso. Wala po akong bayad. Ngumiti si Roven. Hindi mo kailangang magbayad para tratuhing tao. Sa likod niya, nakatingin sina Kalaira, Padro, Jorim, Chef Osvin, Minaro, Neralyn, at Attorney Calito. Walang nagsalita. Ngunit pare-pareho nilang naunawaan ang ibig sabihin ng sandaling iyon. Ang kwento ay nagsimula sa isang basong tubig na ipinagkait. At nagtapos ito sa isang basong tubig na inabot ng may respeto. Dahil sa lugar na minsang nagtulak palabas sa isang binatang nauuhaw, tuluyan ng natutunan ng lahat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa dami ng taong hindi mo hayaang mawalan ng dignidad.